Mapagpalang araw kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Lagi nyo pong tatandahan, taon-taon na lang po, pansinin nyo po, ang mga tao po nagdiriwang ng Kapaskuhan. Yang Pasko, napakasaya ng buong mundo. Ilan lamang naman yung hindi nagdiriwang. Pero kung titignan mo sa kabuuan ng mundo, marami po ang mga nagdiriwang. Yung mga hindi nagdiriwang na mga bansa ay mabibilang mo lang sa yung mga daliri. Ano po? Yang pagdiriwang hindi po masama. Lalo na kung nagdidiwang ka, hindi ka naman gumagawa ng masama. Ano po? Yun ang maganda. Peaceful ang pagdiriwang. Ang pagdiriwang ng Pasko, peaceful talaga yan. Dala ng po yan, ng diwa ng kaligtasan. Ang sinasabi ng Pasko, ano po? Ang Pasko ay pagbibigayan, panahon ng pagmamahal, pagbibigay. Ano po? Sige, manalangin tayo, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakahalam ng bagay, kaya turuan mo po kami. Ipaunawa mo sa amin ang iyong mga turo at aral upang sa ganun pakinabangan namin ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan po namin, O Diyos. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi ko nga po, ang pagdiriwang ng Pasko ay pagbibigayan, pagmamahalan, hindi po masama. Hindi, ang dala nito, hindi kasamahan, kundi ang dala nito, kabutihan sa buhay ng tao. Gaya halimbawa na nakasulat po sa Biblia, pagbibigay o sabihin na natin diretsaan, pagbibigay ng regalo. Kasi po, ng Panginoong Yesus po, may nagbigay po regalo sa kanya, yung 3 Magi. Meron pong insenso, kamanyang, at saka mira. Na matagpuan po nila ang Panginoong Yesus sa kanilang paglalakbay sa Bethlehem. Sinamahan sila ng star. Nasumpungan nila ang Panginoong Yesus ay nasa loob ng bahay. Kaya nagandog po sila ng mira, ng ginto, alam niyo po. Yan. Tingnan po natin meron lang tayo titignan sa Biblia. Ano po? Hanapin ko lang. Wala po kasi tayong kode ko eh. Ano po yung paglalakbay ng mga tinatawag nilang Magi. O yung iba naman, 3 hari. Marami pong dyan, mga kasaysayan. Ano po? Hanapin lang natin. Medyo mababa, tsagayin po natin. Sa Mateo 2:1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. 2. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kahit naparito kami upang siya'y sambahin. Kung inyong mapapansin, ano po? Anong sabi nito 3 Magi?
Hanapin nila si Jesus para sambahin. Oh, di Diyos po yan. Kung tao yan, sasambahin ba nila yan? Kamukha nilang tao? Oh, ano sabi nila? Oh, sabi nila, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? O, hari pa pala ang Panginoong Yesus. Ano po? Hari pala. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Ayan. Anong nakalagay po doon sa Lord's Prayer? Sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Oh. Kung ang Diyos po sinasamba, natural ang anak sinasamba rin. Ito po, nakasulat. Hindi ko naman po inokos-pikos ito eh. O, yung mga tinatawag nilang tatlong hari, yung tinatawag nila the wise man, o yung mga magi. Ano sabi nila? Sasamba sila sa kanya. Amen. 3. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Alam niyo kaya po naligalig itong si Herodes? Kasi tanong ng tatlong pantas na ito, yung maglalakbay, ang tanong nila nasaan ang hari? Oh, kasi po nakahula yan, kaya nila hinahanap na talagang merong hari na darating dito sa lupa. Kaya naligalig kasi alam niya, matatapos na kanyang paghahari. Ano po? Yan. Konting ideas lang yun konting kahalaman. Naligalig si Herodes kasi nalaman niya meron palang hari. Siguro sabi niya, may papalit sa akin. Yan ang ginawa ni Herodes. Kaya't tinipon niya lahat ng kanya punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? 5. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. 8. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. O, kita niyo po, ano? Paano hindi maliligalig si Haring Herodes sa ganitong yung mismong mga pantas niya yung mga pari niya. Oh, sa Bethlehem po kanila. Tingnan nga natin doon sa una, sabi nitong mga magi. Sabi nila, nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bituin, kaya't narito kami upang sisambahin. O, kita nyo? Sa verse 1, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. At tama-tama, kapalit niya. Kaya naligalig siya. Apo, meron palang kwento sa likod dito ang kapakanakan ni Jesus sa panahon ni Herodes. Apo, na naghahari po. Oh, siguro sabi niya, ito yung kapalit ko. Hallelujah. 7. Nang mabatid dito, yan, nabatid niya. Palim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8. Pagkatapos sila'y lumitaw ang bituin, 8. Pagkatapos sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo ang mabuti ang sanggol, kaya't kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Kunwari lang itong estilo ni Herodes. Ipalam nyo sa akin. Bakit? Papatayin niya yung hari Papatayin niya po kasi siya nang papalit na hari sa kanya O tumpak na tumpak nga naman yung hula.
at saka yung paliwanag ng kanyang mga pare. Saan magmumula? Sa Bethlehem. Oh. Kaya kinausap po itong mga pantas. Tuloy tayo sa 9. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghanap. Ang bituin nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. 10. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. 11. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inandog nila sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Nagandog po sila. Sinamba si Jesus. Kung mapapasin nyo po rito, ano tumatakbo sa inyong utak sa nabasa ko sa verse 11? Ano pa? Ulitin ko ha. Pagpasok sa bahay, nasan na po si Jesus? Nasa bahay na. Kaya hindi totoo yung mga nakikita nyo mga dekorasyon ng Christ birth na nandun pasabsaban, kasama yung hayop, kasama yung pastol topa. Hindi po ba ganyan yung mga dekorasyon sa mga bilen? May hayop, may pastol ng tuba. Hindi po ba ganon? Pero dito po, nung pumasok po itong mga pantas, sila po ay pumasok sa bahay. Nasa loob na ng bahay si Jesus. Hallelujah! Kaya pati po yung mga dekorasyon na bilhin, may konting pandaraya rin eh. Nandun yung pastol topa. Nandun naman yung sa kasaysayan po sa Lucas chapter 2, yung pastol topa pumasok po sa sabsaban, sa kwadra ng mga hayop. Pero yung mga bilhin ngayon, nakikita mo, merong hayop, merong pastol topa. Di po ba gano'n? Nandun yung hari, andun si Maria, nandun si Jose, andun po si baby Jesus na nakahiga pa sa pasabsaban. Ay, hindi na po Kaya sabi ko nung araw wala, hindi ko alam yan eh. Pero nakakabasa na po ako ng Biblia, sabi ko, loko-loko din naman yung mga gumagawa ng bilhin. Niloloko yung tao kasi sa eskwela man yung drawing sa mga eskwela, libro, yung mga estudyanteng bata, bata pa lang, niloloko na ng drawing. Kaya paglaki, ganun ang kanilang illustration sa kanilang utak. Pero dito po, pumasok sa bahay, yung tatlong magi o mago. Sa verse 11 yun, Sa 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes kahit nagiba sila ng dahan pawi. Yan. Kasi po, may balak si Herodes, papatayin po ang sinilang na sanggol na hari. Kasi sabi ng mga pantas, nasaan? Saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Kaya kasalukuyan po nga rin si Herodes ng mga Hudyo. Kaya naligalig po siya, Ganun lang po kasimple yun. Siguro, hindi nyo, ngayon lang kayo nakarinig na ganyang aral, I-share nyo naman. Masaya po tayong nagbibideo. Po? Ayan. Tuloy pa natin sa 13. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong magina at huwag kayong alis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin.
Loko-lokong Herodes ito, ano? Kunwari, kinutsaba yung mga pantas. Pag nakita nyo, magbalik kayo dito, sabihin nyo, sasamba rin ako. Pero ang totoo niyan, gusto niyang patayin yung isinilang na hari. Ano po? Wala pong iba, kundi ang Panginoong Kristo. Ayan. Bumangon nga si Jose at ng gabi rin iyon, dinala niya sa Egypto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ako ng aking anak mula sa Egypto. Okay? So, hindi po sila bumalik doon kasi nga, hanggat hindi namatay si Haring Herodes ng Juda. Ayan. O, nakita nyo na po yung simpleng kwento na tungkol kay Haring Herodes at saka sa Haring si Kristo. O, naniniwala ba kayong Haring si Jesus? Ikaw na nanonood na kaibigan. Naniniwala ka bang Haring si Jesus? Meron po tayong babasahin. Sabi ng sa panaginip, ano? Panaginip. Sabi ng mga pantas, panaginip. Hinahanap nila yung hari. O, hari nga po, hari pangaba si Jesus. Kayo po, hari ba? Tingnan natin dito sa Lucas, kung ari nga ba si Jesus. Ano po? Ang sabi ni Jesus ay, Lucas 19:27. Tungkol naman sa mga kahaway, kung ayaw na ako'y magari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Ayun. Ari po pala si Jesus. Sabi niya mismo, ako'y ari. Pero yung mga tao na hayaw tanggapin si Jesus bilang hari ng kanilang buhay, anong sabi ni Jesus? Dalhin nyo sila rito sa harap ko, patayin nyo sila. Yan palang hindi pagtanggap sa pagiging ari ng Panginoong Yesus. Ang sentensya pala niya, death penalty. Kita nyo po, ano? Hindi mo lang tatanggapin na hari si Jesus. O ayaw mo siyang maghari sa iyong buhay. So, anong dapat mong gawin? Di suko mo ng buhay mo sa kay Jesus. Maliwanag po eh. Ulitin kong basa ha. 19:27 ng Lucas. Tungkol naman sa mga kahaway kung ayaw na ako'y maghari, kahaway pala ito eh. Yung palang tatanggihan si Jesus bilang hari ng kanilang buhay. Sila po'y itinuturing ng Panginoong Yesus na kahaway. Anong gagawin niya sa mga kahaway? Papatayin. Death penalty. Ano pang ginagawa mo, kaibigan? Aba, tanggapin mo na ang hari na si Jesus. Isuko mo ng buhay mo sa Kanya. Kasi pag hindi mo pinagari si Jesus sa iyong buhay, alam naman ni Jesus yan eh. Pagdating ng araw, wala naman tayo may tatago sa Kanya eh. Pagbabayaran niyo yan pag ayaw niyong tanggapin maging hari si Jesus. Anong gusto niyo? Pagharihan kayo ng masama o pagharihan kayo ng mabuti? Si Jesus ang mabuti, ang masama si Satanas. Sinong gusto niyo maghari sa inyong buhay? Alam niyo po kung lahat ng tao sa buong mundo ang gawing hari si Jesus, di sana peaceful po. Pero dahil po ayaw nila tanggapin na hari si Jesus, kita niyo po, nag-ahaway-haway ang bawat bansa. Hallelujah.
Kaya kung hindi pa po ninyo tinatanggap ang hari ng inyong buhay, panahon na. Sino po yung hari? Ang sabi, ang Panginoong Yesus. Siya po yung sinasamba. Yung mga naman loko-loko, ay, di, tao yan eh. Kita nyo po. Kailangan po biblical. Hindi tayo lalabas sa kasulatan. Kaya kawawa po yung mga taong hindi maghahari si Jesus sa kanilang buhay. Panahon na. Panahon na para isuko ang buhay natin sa tunay na hari. Dito sa lupa, may mga hari. Halimbawa, yung mga nababasa yun, ngayon ng kinano si United Kingdom. Dati Queen Elizabeth, ngayon patay na yung kanyang hari, si Charlie. Yung anak niyang panganay ngayon ang hari ng United Kingdom. Monarchy government ang tawag. Sa Pilipinas naman po, presidential government through election. Kasi po, sa Middle East, kita nyo po si Saddam, kung hindi lang po siya nakuha at namatay, hindi po siya mapapalitan eh. Ang papalit sa kanya, anak niya. Kaya siya naligalig, si Herodes. Kasi hindi po pwede magmana yung kanyang anak. Sabi ng mga pantas, sasanangari. Nasasambay namin siya. Ganon po, kung sino yung hari, yung anak ang papalit. Monarchy po ang tawag diyan. Monarchy government. Okay? Sabi ko nga po, ang pagdiriwang ng Pasko, hindi po yung petsa. Hindi ka naman may sasalba ng petsa eh. Kaya po tayo nagdiriwang, yung event, yung pangyayari. Ano po yung pangyayari? Merong isang sanggol na isinilang ni Maria, ang ating hari at Panginoon na si Jesus, na tagapagligtas. Ano po? Tagapagligtas siya. Kaya pasalamat po tayo sa Diyos, pinadala niya ang kanyang anak, ibinigay siyang regalo sa taho. Tingnan po natin yung 3:16 ng 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, anong dapat mong gawin, kaibigan? Sumampalataya ka sa hari, ang Panginoong Yesus, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero kapag hindi ka sumampalataya, hindi ka naniwala kay Jesus, maliwanag ang sabi ni Jesus, ako, hari ako. Pero kung ayaw ninyo ako maghari sa inyong buhay, kayo mga kalabang ko. At ano sabi ni Jesus? Dalhin nyo sila dito sa harap ko, patayin ninyo sila. Mahirap pong kalaban ng tunay na hari. Ano po? Kaya kung nag-aari-arihan kayo dyan, peki kayong hari. May totoong hari na huhusga pagdating ng araw. Tandaan nyo po yan, kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay ninyo sa tunay na hari, panahon na isuko nyo. Kaya yung diwa ng Pasko, pagbibigayan, pagpapatawad. Kapayapahan. Kagalakan. Kagaya na nakalagay sa Lucas. Doon po sa chapter 2, verse 10-11, anong sabi ng anghel sa mga pastol tupa? Ito po sa Lucas 2, 10, 11.
Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo at para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ayun po, ano? Ano po yung pinanganak ni Maria? Tagapagligtas. Siya po ang Panginoon, ang Kristong Panginoon. Oh. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, kaibigan, tanggapin mo na, isuko mong buhay mo. Alam niyo po, wala nang pamartir-martir ngayon. Ay. Kaya ako lagi ko po sinasabi, simple lang yung ano ko. Sabi ko, kung lahat ng tao, tanggapin si Jesus sa kanilang buhay bilang hari. Lalo na yung mga presidente, mga hari, mga reyna ng bawat bansa. Kung tanggapin lang nila si Jesus sa kanilang buhay at ipatupad po nila sa kanilang gobyerno na sumunod kay Jesus, palagay ko po, tituno po ang buong mundo. Bakit anong dala ng Pasko? Peace. Peace on earth. Kapayapaan sa mundo. Si Jesus po ang peacemaker. Tandaan nyo po yan. Peacemaker. Ano pong sabi sa Biblia? Iniisip ko lang po ano. Kasi wala po akong kodigo, kaya outline eh. Ano po? Sandali lang hanapin ko ano po. Ito po sa Lucas pa rin, 2:13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumahawit. 14. Papuri sa kaitahasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ano daw po? Kapayapaan, peace. Kaya si Jesus po ay peacemaker. Tandaan niyo po yan. Gusto niyo tumahimik ang buhay mo? Tanggapin mo ang peacemaker. Wala pong iba kundi ang hari, ang Kristong Panginoon. Amen. Anong ibig sabihin ng Kristo? Messiah. Anong ibig sabihin ng Messiah? Tagapagligtas. So, pag sinuko mo ang buhay mo sa peacemaker, sa hari, ligtas ka. Amen? Hindi ka parurusahan sa apoy ng impyerno. Impyerno po hindi purgatorio. Wala pong purgatorio sa Biblia. Ewan ko saan naman nila napulot yung purgatorio? Wala naman sa Biblia. Sabi nga pala nila, yung purgatorio, naalala ko na. Ito daanan lang natin. Yung simbahang Katoliko po nagbigay ng pangalan purgatorio. Dito po sa kanilang Catholic Faith Defender, CFD, ganito po ang kanilang nakasulat sa kanila pong libro. What is purgatory? And why do people go there? Purgatory defined in the Catechism of the Catholic Church as follow. Ayan. Sila po yung nagbigay talaga ng purgatorio. Ganito po paliwanag nila sa purgatorio ng Catholic Church. Ano po? Simbahang Katoliko sa kanilang libro Catechism. 10:30.
all who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Number 1031, ayon po sa Catechism ng Simbahang Katoliko. The Church give the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. Ayun. Sila pala nagbigay ng purgatory. Wala pong purgatory sa Biblia. Inamin naman nila, nasa libro ng katesismo nila na Simbahang Katoliko, sila po ang nag-define na kapag ikaw ay namatay na hindi ka pa perfect, dadaan ka muna doon upang i-purify ka nila sa purgatory. Then, pag nalinis ka na ron, ay ma-achieve mo na yung happiness sa langit. Ano po? Kaya ang problema, wala naman po kasi nakalagay na purgatory sa Biblia o purgatoryo. O kailangan, sino maglilinis sa iyo kung sakali. Pero wala po nakasulat Kaya binigay lang po nila. Yan, nasa libro po nila ng Catechism. The Book of Catechism. Nakalagay po. Purgatory defined in the Catechism of Catholic Church as follow. Yung libro po nilang Catechismo. Ano po? Doon po nakasulat pala. Hindi sa Biblia. Kaya, kapag sinuko mong buhay mo sa hari, tunay na hari, si Jesus. Peacemaker. Kristong Panginoon na tagapagligtas. Hindi ka pupunta sa impyerno. Pupunta ka sa langit, sa piling ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo po, tayo, kanya lang, minamasama po nila kasi yung pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sabi ko nga po, gusto nyo magdiwang kayo. Ayaw nyo magdiwang, diwag. Wala naman po namimilit sa inyo Pero wag kayo mamasko. Ang mahirap, hindi nga kayo nagdiriwang, sinasabi nyo, walang Pasko sa amin. Ang dami pong mga sinungaling. Dami sinungaling, mga anak ni Satanas. Kasi si Satanas, ama ng mga sinungaling. Wala daw Pasko. Wala naman kasi December 25. Pero makita mo sila, nakikipamasko sila sa mga nagdidiwang ng Pasko. Nakikikain. Pagkatapos kumain, meron pa silang take out. Sabi nga ng mga ibang Katoliko, asisiba, alakas kumain, ang tatakaw. Sabi ng mga Katoliko po, tapos sasabihin nila, walang Pasko. Hallelujah. Tandaan niyo po, sa buhay natin ito. Ang Pasko ay pagbibigay, pagpapatawad ng Diyos. Yan ang purpose ng Pasko. Upang tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Mabigat po kasalanan natin. Isipin niyo po, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Pero anong ginawa natin? Habang lumalaki po tayo, kung alin po yung bawal ang ginagawa natin. Basahin ko muna. Efeso. Anong nakalagay dito? 2:10. Ito po. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inianda niya noong una pa man
upang gawin natin. Ayan. Ang layunin po pala ng pagkalikha sa atin, gumawa po tayo ng mabuti, hindi po masama. Pero habang lumalaki po ang bata, tignan nyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung bata, sabi nila bata kasi yan walang alam yan. Di po ba ganon? Sabihin mo sa iyong anak, yung bata, o anak, huwag niyong galawin yan. Bawal. Magugulat ka kung alin pa yung pinagbabawal mo, yun pang gagalawin. Tapos sasabihin ng iba, bata yan, wala pang isip Kaya habang lumalaki yung bata, pag malaki na, ano sasabihin sa'yo? O dati, yakay-yakay mo siya. Pagkatapos nung nagkakamulat na yung utak dito sa kamunduan, sasabihin niyang bigla, ay, Nay, wag mo na akong hawakan. Kaya ko na, malaki na ako. Di po ba ganyan ang ugali ninyo nung araw? Ugali natin? Ayaw tayong pinakikialaman kasi malaki na tayo. Wala. Kaya yung mga magulang natin walang magawa. Kaya may kanta, ano bang kanta yun? Yung si Freddy Aguilar, anak, saan ako nagkamali? Okay, yung mga ibang magulang, anak, lahat na lang itinuro ko, saan ako nagkulang? Sabi ng mga anak, kapag may nangyayari na sa kanilang mga anak. Di po ba? Tinuturuan mo ang bata, anak, huwag kang magmura, masama, magagalit sa'yo si Papa Jesus. Aro, bata pa lang, nagmumura na. Hanggang lumaki siya, dala-dala niya yung pagmumura. Yung iba naman, sabi ng ninong, pag nadadalaw sa ninong-ninang, ganon. Sabi ng iba, narinig ko na po O anak, murahin mo nga ninong mo. Bata pa lang, tinuturuan nila ng masama salita. Meron po kong alam. Sabi doon sa bata, tinuturuan po. Pagkausap mo lolo mo, sabihin mo, adik, adik. Siyempre, yun ang tinuturo sa bata ng mga sa kalsada. Kaya yung lolo niya talaga, sabi niya, Lo, ano yan? Adik, adik, adik. Namura siya ng lolo niya Kaya kung ano po yung bata kasi madaling matandahin kung minsan din yan Yung bawa, yung pila, alam naman na may pila. O berte, kaya nakikita ng bata. Hindi ba yung commercial sa TV yan? Yung nakikita ng bata na ginagawa ng matanda ay nagiging tama. Kasi po, akala ng bata tama yun. Bagamat bawal po, yung sa pila, umovertake ka, di po ba? Ganyan po ang bata, Kaya, panahon na po, alisin na natin yung ugaling bata. Matured na tayo. Alam na natin yung masama't mabuti. Pag hindi mo sinuko sa hari ang buhay mo, masama ka. Kaaway ka ni Jesus na hari ng buhay mo. Ay, hindi pala. Kaaway, hindi mo pa pala hari siya. Kaya panahon na po, kaibigan. Kaya ang Pasko po, pagbibigay at pagpapatawad ng kasalanan. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa itinuro mo po sa amin sa araw na ito. Salamat po sa katotohanan na pinadala mo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus yung magiging hari ng aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang ginagamit ko po palang Biblia ngayon ay Poimen. Ito po,
ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Yan. Tandaan niyo po, ito po yung ari in Christ alone. Amen po ba, kaibigan? I-share nyo naman po. Like and share itong aking munting video. Ano po? Share lang tayo na share. Malay niyo po sa inyong pagsishare, yung palang masishare ninyo, makakapulot po sila ng aral. Ano po? Amen po ba, kaibigan? Siyempre naman, amen. Oh, Merry Christmas po sa inyo. Gusto nyo magdiwang? Magdiwang kayo. Ayaw nyo magdiwang? Huwag kayo magdiwang. Pero huwag kayo sumali sa mga nagdiriwang, ha? Baka mahalata kayo. Lakas chicha, ang tatakaw, sabi ng Katoliko. Ang lakas lumabon. Gusto, meron pa silang take-out. Baka mapana po kayo ng inyong mga kakilala. May marites kayo sa iba. Ingat-ingat lang po kayo, ano? Lalo na sa panahon natin ngayon, mapanganib na pong panahon natin. Ano po, mapanganib na. Lagi rin po kayo magdasal. Bago kayo matulog, magpasalamat sa Diyos. Pagkagising, magpasalamat ka sa Diyos. Bago kayo umilig, magpasalamat muna kayo. Parangalan nyo ang Diyos. Ano po? God is good all the time. All the time, God is good. Hanggang dito na lamang, kaibigan, ang aking munting video.